Paghubog ng mga etikal na prinsipyo at moralidad ay mahalaga upang maunawaan kung paano nabubuo ang ating mga pananaw sa tama at mali, at kung paano ito nakakaapekto sa ating mga desisyon at kilos. 1. Kahulugan ng etika at moralidad. Etika, isang sangay ng pilosopiya na tumatalakay sa pag-aaral ng tama at mali, mabuti at masama, at ang mga prinsipyo na gumagabay sa mga desisyon at pagkilos ng tao. Moralidad, tumutukoy sa mga paniniwala at kaugalian ng isang individual o lipunan tungkol sa kung ano ang tama at mali, mabuti at masama. 2. Mga pinagmulan ng etika at moralidad. Relihiyon, maraming moral na prinsipyo ang nagmumula sa mga relihiyosong turo at doktrina. Kultura, ang mga kaugalian at tradisyon ng isang lipunan ay malaki ang epekto sa moralidad ng mga tao. Pilosopiya, ang mga ideya mula sa iba't ibang pilosopo, tulad nina Aristotle, Immanuel Kant, at John Stuart Mill, ay nag-ambag sa pagbuo ng mga teorya ng etika. Karanasan, ang personal na karanasan ng isang tao ay nakakatulong din sa paghubog ng kanilang mga etikal na prinsipyo. 3. Mga teorya ng etika. Utilitarianismo, isinusulong nito na ang tama ay ang nagbibigay ng pinakamaraming kasiyahan o benepisyo sa pinakamaraming tao. Deontolohiya, isinasantabi nito ang resulta ng aksyon at binibigyang diin ang pagganap sa tungkulin o pagsunod sa mga patakaran. Birtud etika, nakatuon ito sa pagkakaroon ng mabuting katangian, birtud, tulad ng katapangan, katarungan, at karunungan. 4. Pagbuo ng moralidad. Moral Development Theory ni Lawrence Kohlberg. O pre-conventional level, ang moralidad ay batay sa parusa at gantimpala. O conventional level, ang moralidad ay nakasalalay sa pagsunod sa batas at mga patakaran ng lipunan. O post-conventional level, ang moralidad ay batay sa mga prinsipyo ng katarungan at karapatang pantao. 5. Pagpapalakas ng etikal na prinsipyo. Paglinang ng kritikal na pag-iisip, mahalaga ang pag-iisip ng malalim at kritikal sa pagsusuri ng mga etikal na isyu. Pagkakaroon ng empatiya, ang kakayahang maglagay ng sarili sa kalagayan ng iba ay mahalaga sa pag-unawa sa kanilang mga pananaw. Pagsasanay sa paggawa ng etikal na desisyon, ang regular na pagsasanay at pagkakaroon ng mga halimbawa ay makakatulong sa pagbuo ng mas matibay na etikal na prinsipyo. 6. Mga hamon sa paghubog ng moralidad. Relativismo ng moralidad, ang paniniwalang ang tama at mali ay nag-iiba-iba batay sa konteksto ng kultura o individual. Epekto ng teknolohiya at media, ang impluwensya ng social media at modernong teknolohiya ay maaaring magdulot ng mga bagong etikal na hamon. Moral disengagement, ang proseso kung saan ang isang tao ay nagiging insensitive o walang pakialam sa moral na aspekto ng kanilang mga aksyon. Ang leksyon na ito ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano natin nauunawaan at isinasabuhay ang mga konsepto ng tama at mali, at kung paano natin mapapalakas ang ating mga etikal na prinsipyo at moralidad sa pang-araw-araw na pamumuhay.